10 toes in when we standing on business. I'm Mr. Body Catcher, Slaughter Gang Soul Snatcher. Ain't no regular F-150, this a fucking rap. Hoy! Okay ka lang? Okay, good morning. Nandito tayo ngayon sa Patiis. Tinry namin dahil bagong linis yung trucks. So, saktong-sakto, matitesting natin dito yung Canfield Lithium 2022 model na full 29. So, I believe this is a 160 travel sa likod. Tapos nilagyan ko ng 170 na fork. So, yun. Siyempre, tineronahan natin ang Canfield cranks. 160, ano siya? 160 yung length ng crank arms. And syempre yung Hayes Dominions na bago. Sobrang soft na brakes. Sobrang ganda. Okay, initial thoughts sa run namin ng Patiis. It's very big. Ang taas niya sa lupa, yung feeling. Tapos combined mo pa na itong 160 cranks. Parang ang layo mo talaga. Ang layo mo sa surface ng lupa. So wala akong pedal strike na na-feel. Tapos coming from a mullet setup, yung full 29er, laking bagay. Actually yun, disclaimer, first time ko mag-full 29er. So naninibago ako ngayon. Makikita nyo may sample lang ako sa clip. So mas kailangan niya ng commitment. Pero yun nga, nakakapanibago dahil mataas siya. So pag nagtitilt ako, parang nakakailang pa rin yung position kasi ang layo, yung angle niya. Yung akala mo sapat na yung turn, kulang pa pala kasi ang laki ng gulong. So yun, and then syempre yung CBF. Ito yung talagang pinagmamalaki ng Canfield. So it's a link na nagko-connect sa front and rear triangle. So ang technology niya, nakabawa siya ng anti-squat basically. Tapos na-feel ko kanina sa pag-ahon na hindi masyado nagbabob yung suspension sa likod kahit na ang laking travel na ito for climbing. Tapos, dahil nga 160 din yung cranks ko, yung rotation ng paa ko medyo maigsi. So, talagang yung ahon mo consistent. Ang ganda nung pagkakaano niya. Tapos, ang ganda nung cadence niya. Tapos, pag nag-shift up ka, maliit yung feeling nung nag-change gear. Ganun lang. Ganun ko siya masasabi para layman's term. Ang ganun. Pero you'll get it. Kung biker ka, gets mo yun. So, yun. Run pa kami pababa. So far, it's solid tong bike na to. Alright guys, so kasama namin ngayon si Canfield dito sa DRT Bulacan for the second day of the testing of the bike. Okay, so from the Patiis ride, nag-adjust ako ng suspension settings ko. Nagdagdag lang ako ng rebound. Actually, ang ginawa ko dahil sa CBF, may anti-rise siya. So, hindi na masyadong progressive yung feel ng bike. So, ang ginawa ko, sinoffen ko yung fork ko and sinoffen ko yung compression din netong rear shock. Tapos, yung rebound ko, pinabilis ko ng bahagya para pag nagla-landing ako or kunwari rough terrain like fast compressions, lang yung bike. Patag lang siya. Kasi ang laki ng wheelbase feel niya eh. Parang feel mo na maigsi yung bike. Tapos mataas siya. So parang for me, mas gusto ko yung planted siya all the way. Pagdating naman, yung effect naman din niya pag sa mga big features like dito sa Teban, meron dito yung flat drop before mag-Haribol area. Medyo dahil mabilis yung rebound, bumabalik siya dun sa geometry niya kaagad pag nag-landing ako. Parang i-absorb niya yung compression, tapos babalik na kaagad. I mean, yung flow ng bike dun sa section, tuloy-tuloy pa rin. So, nakaka-carry ng speed. It's so steep! Okay, first time ko matatry yung Canfield sa steep na ganito. Oh, nice. Oh my God! Oh! That was sketchy! Ah! Other adjustments, nag-adjust ako ng handlebar angle. Medyo finorward ko yung angle niya kasi last time medyo parang napansin ko nakaganon ako. Papasok sa akin yung handlebars. So yun. So kaya namin pinili yung Teban Trail kasi for us, ito yung pinaka-complete na trail to test a bike. Meron siyang steep areas, meron siyang fast compressions, meron siyang big compressions. Tapos meron din siyang climbing. Meron siyang pedaling section. So yun yung pinakamahalaga. Dahil yun ang pinagmamalaki na itong CBF. Yung pag-pedal mo,
ang ganda ng anti-squat niya. So hindi nagbabob yung bike pag pumepedal. Tapos pagdating naman sa braking, meron siyang tinatawag na anti-rise. So parang in theory kasi pag nagbe-brake ka, yung rear wheel mo umaakyat. So dahil sa pivots na itong Canfield, binabawasan niya yon. So pag nagbe-brake ka, planted yung feeling, which is ramdam ko kanina, lalo na parang tailor fit siya sa Hayes brakes. Ganda rin itong Hayes brakes na to. Control na control. Tapos I like railing the berm, so talagang naglalak siya kung kailan ko gusto, which is so nice. Yun, that was clean. Mas ano yung siguro yung suspension ko din, natimpla ko na. This bike though, the power of the full twist, ina. Sarap mag corners. That's a Canfield CBF for ya. Okay, nice. Bagong linis. Ow. Tabletop. Nakatakot pa rin i-clear. Drop. Step up. Sa roller, mini table, and then the last gap. So I highly recommend this for all-around riders na nagtatry mag-climbing, nagtatry din ng downhill. Very capable tong bike na to for all those things. So highly recommend Canfield Lithium. I'm rolling. No pressure, Wag na.